Hello! Magandang araw! Ang video natin ngayon ay adding and subtracting simple fractions and mixed numbers. Okay, meron ako dito ng examples. Ito muna. So, dito, pareho yung denominators. At dito, magkaiba yung denominators. Okay, mag-add muna tayo at mag-subtract ng similar fractions. Ang similar fractions ay fractions na pareho yung denominators. Kapag mag-a-add o magsusubtract tayo ng similar fractions, ang gagawin lamang natin ay ipa-plus natin o ima-minus natin yung numerators, yung numbers sa taas. At pagkatapos ay kukopyahin lamang natin ang common denominator. Sagutin natin ito. 7/15 plus 6/15. Pareho ang denominators, pwede ka agad mag-add. I-plus natin yung numerators. 7 plus 6 equals 13. Then, kukopyahin lamang natin itong denominator, common denominator. So, 15 yung denominator. Ayan. So, ito yung answer natin. 13/15. Pagkatapos mag-add o mag-subtract, titingnan natin kung yung answer ay pwedeng ma-reduce sa lowest term. Kasi, laging sinasabi ng teacher, reduce the answer to lowest term. So, dapat alam niyo kung yung fraction ay nasa lowest term na o hindi pa. Ngayon, itong ating answer ay 13/15. Yung numerator, 13. Ito ay prime number. Ang prime number ay number na may dalawang factors, 1 and the number itself. Ang factors ng 13 ay 1 and 13. 1 times 13 equals 13. Wala na siyang ibang factors. Wala nang ibang number na pwedeng i-multiply na magiging 13 yung product o answer. Ang 50 naman, ang factors ay 1 and 15. 1 times 15 equals 15 at saka 3 times 5. 3 times 5 equals 15. Okay. So, wala silang magkaparihong factor maliban sa 1. Wala silang GCF na tinatawag, greatest common factor. Okay. Ibig sabihin, itong 13/15 nasa lowest term na ito. Kasi, yung numerator at denominator, wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, nasa lowest term na siya. Next example, 8/9 minus 5/9. Pareho yung denominators, pwede ka agad tayong mag-subtract. Okay, i-minus lamang natin yung numerators. 8 minus 5 equals 3. Sunod, kukopyahin natin yung common denominator na 9. Okay, yung answer ay 3/9. Ngayon, ang susunod ay titingnan natin kung pwede pa itong ma-reduce sa lowest term. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 3 at pwede rin makadivide sa 9? Meron, di ba? So, ibig sabihin mayroong GCF ito. So, kukunin niyo yung GCF. Sa pagkuha ng GCF, pwede kayong gumamit ng listing method, prime factorization, o continuous division. Pwede rin tayong gumamit ng technique. So, paano gagamitin ang technique? Tingnan natin yung numerator at denominator. Yung mataas na number ay 9, di ba? Ang mababang number ay 3. Ngayon, titingnan ninyo yung mataas na number kung pwedeng ma-divide ng mababang number. Okay? So, ang 9 ba, pwedeng i-divide ng 3? Yes, pwede. So, ibig sabihin, ang GCF ng 3 at 9 ay 3. So, i-divide natin ito sa 3. Ngayon, ang tanong ninyo, paano kung hindi ma-divide yung mataas na number ng mababang number? Ang pwede ninyong gamitin para makuha yung GCF ay yung listing method, prime factorization, at continuous division. Kunin natin yung answer. I-divide natin. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. So, eto na ngayon yung answer. 1/3.
Tandaan na yung fraction ay nasa lowest term na kapag yung numerator ay 1. Ngayon, dito naman tayo sa magkaiba yung denominators. Okay. 3/4 plus 4/6. Magkaiba yung denominators, kaya hindi tayo kaagad pwedeng mag-add. Dahil magkaiba yung denominators, dapat gagawin muna nating pareho yung denominators, kagaya doon. So, ibig sabihin, kukunin natin ang least common denominator o LCD. Ang LCD, yan yung least common multiple o LCM ng denominators. Yung denominators ang titingnan natin. So, kukunin natin ang LCM ng 4 at 6 at yun ang gagamitin nating denominator. Kaya siya tinawag na LCD. Least common denominator. Ginagamit na denominator. Pero pag LCM, multiples lang siya. Pinakamababang multiple ng 4 at 6 ang gagamitin nating denominator. Okay. Di ba meron din tayong tatlong paraan ng pagkuha ng LCD o LCM? Yung listing method, prime factorization, at continuous division. So, alin man sa mga yon pwede ninyong gamitin. Okay. So, kunin natin yung LCD ng 4 and 6. Ang gagawin natin ay continuous division, 4 and 6. Ngayon, ganito yung gagawin natin. I-divide natin sila sa kanilang common prime factor. Yung prime numbers, dalawa lang yung factor. 1 and the number itself. Yung mga prime numbers, yung pinakamababang prime number ay 2. Okay, 2. Sunod ay 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dapat memorize nyo yan. Lalo na yung mababang numbers. Kasi kadalasan, yung mga examples na ibinibigay ng teacher, gumagamit lamang ng mababang prime numbers. Ngayon, iisa-isahin ninyo. Eto, muna. So, yung 4 ba at 6, pwedeng ma-divide ng 2? Pwede. Kasi yung 4 at 6, even numbers, pareho. Lahat ng even numbers ay divisible by 2. Pwedeng ma-divide ng 2. Kapag sinabi natin even numbers, ito yung numbers na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. Okay. I-divide na natin ito sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Okay, yung quotients ay 2 and 3. Ang 2 at saka 3, prime number sila. So, ibig sabihin, wala silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, titigil na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha natin yung LCD, itong divisor na ginamit natin, at itong quotients o answers, imo-multiply lamang natin. Okay. Ito 2 times 2 times 3. Okay, equals 2 times 2 equals 4. 4 times 3 equals 12. Ayan. Ito ngayon yung LCD na gagamitin natin. Ito yung LCM ng 4 and 6, gagamitin nating denominator. So, LCD, ilalagay natin dito. Okay, ang susunod, kukunin natin yung bagong numerators. Ang gagawin, itong LCD, i-divide dito. 12 divided by 4 equals 3. Yung answer na 3, 3 times 3 equals 9. Ito yung bagong numerator dito sa una. So, ito na yung bago niyang numerator. Then, plus. At kukunin naman natin yung pangalawang numerator. 12 divided by 6 equals 2. 2 times 4 equals 8. Ayan. Ngayon, i-add na natin ito. I-plus lamang natin. 9 plus 8 equals 17. At kukopyahin natin yung LCD na 12. Okay. Ang answer ay 17/12 o 17/12.
Tingnan niyo yung fraction. Yung numerator 17, mataas siya sa 12 sa denominator. Ang tawag natin dito ay improper fraction. Ang improper fraction ay mataas yung numerator sa denominator. O kaya naman pareho yung numerator at denominator. Yun yung improper fraction. Tandaan na kapag improper fraction yung answer, pwede pa siyang ma-simplify. Isi-simplify natin yung fraction dahil yun ang laging hinahanap ng teacher. Kapag nag-exam ang teacher, laging sinasabing reduce the answer to lowest term or simplify the answer. So, i-simplify natin ito. Ang gagawin natin, itong numerator ay i-divide lamang natin sa denominator. Okay, 17 divided by 12 equals 1. 1 times 12 equals 12. Then subtract. Okay, 7 minus 2 equals 5. Mayroong remainder. Kapag ka may remainder, ibig sabihin, yung answer natin dito ay mixed number. Ang mixed number ay mayroong whole number at mayroong fraction. Ngayon, paano natin isusulat yung answer? Itong quotient, ito yung whole number. Ito yung whole number, 1. Ang remainder, ito yung numerator ng fraction. So, 5. At itong divisor, ito yung denominator. Okay. Yung answer ay 1 and 5/12. Ang fraction naman na 5/12, nasa lowest term na siya. Kasi yung 5 at saka 12, wala nang ibang common factor maliban sa 1. So, eto na yung final answer. Tandaan po ninyo yung pagsulat ng answer dito. Ganyan dapat yung arrangement. Kapag ka nagkabaliktad yan, mali yung answer ninyo. Next example, 8/10 minus 2/6. Magkaiba yung denominators. Kaya, hindi tayo kaagad pwedeng mag-subtract. Ang gagawin natin, kukunin natin yung LCD. Okay, kunin natin yung LCM ng 10 at 6 at yun ang gagamitin nating denominator. Okay, kunin natin gamit ang continuous division. Okay, laging continuous division yung ginagamit ko kasi ito yung mabilis na paraan ng pagkuha ng LCD at saka GCF. Magandang i-master ninyo ito. Okay, ngayon, ano yung number na pwedeng makadivide sa 10 at 6? Okay, yung prime numbers natin kanina, 2, 3, 5, 7, 11. So, ano yung pwedeng makadivide dito? 10 and 6, even numbers. Pareho. Pwede silang i-divide ng 2. 10 divided by 2 equals 5. 6 divided by 2 equals 3. Okay. Yung quotients, 5 at 3, yung 5 prime number, yung 3 prime number din. Pareho silang prime numbers. Kaya, titigil na tayo sa pag-divide. Kasi, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Sunod, imumultiply natin itong divisor at itong quotients para makuha natin yung LCD. So, 2 times 5 times 3 equals 2 times 5 equals 10. 10 times 3 equals 30. Ito na yung LCD. Ilalagay natin dito 30. Okay. Sunod, kukunin natin yung bagong numerators. Okay, 30 divided by 10 equals 3. 3 times 8 equals 24. Okay, yung operation minus. Pangalawa, 30 divided by 6 equals 5. 5 times 2 equals 10. Okay, eto na. Ngayon, isusubtract na natin yung numerators.
24 minus 10 equals 14. At kukopyahin lamang natin yung LCD, 30. Okay, yung answer ay 14 over 30. Tingnan naman natin ngayon kung pwede pa nating ma-reduce sa lowest term ito. Yung numerator ay 14 at ang denominator ay 30. Pareho silang even numbers. Nagtatapos sa 4, nagtatapos sa 0. Even numbers. Tandaan na kapag ang numerator at denominator ay parehong even numbers, ibig sabihin, pwede pang ma-reduce sa lowest term. Meron silang GCF. Okay. Kunin natin yung GCF ng 14 at 30. Kunin natin yung GCF gamit ang continuous division. Okay. Ano yung prime number na makaka-divide sa 14 at 30? Pwede silang i-divide ng 2 dahil parehong even numbers. 14 divided by 2 equals 7. 30 divided by 2 equals 15. Ayan. Itong 7 at 15, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, yung hinahanap natin ay GCF. Ang GCF ay yung ginamit nating divisor. Eto lang, hindi ito kasali. Kasi kapag kasali ito, ang kinukuha nyo ay LCM o LCD. Pero kapag GCF, eto lang. GCF. Kapag nag-divide kayo, 2, 3 yung ginamit ninyong divisors, ang gagawin ninyo ay i-multiply ninyo yung ginamit na divisors para makuha yung GCF. Okay, eto na yung GCF. Gagamitin natin yan. I-divide natin ito pareho sa 2. Ayan. Ang kagandahan, kapag ginamit ninyo ang continuous division sa pagkuha ng GCF, kapag magre-reduce kayo sa lowest term, ay nandito na yung answer. Diba? 14 divided by 2, nandito yung answer. So, kukopyahin na lamang ninyo yan. 7. 30 divided by 2, yung answer ay 15. Nandito na rin. Okay. Ayan. So, ang answer ay 7 over 15. Ngayon naman, mag-add tayo at mag-subtract ng mixed number at fraction at parehong mixed numbers. Okay, sagutin natin ito. 4 and 1/3 plus 1/5. Okay, mixed number at saka fraction. Ganun pa rin yung gagawin natin. Kagaya ng ginawa natin kanina, kapag magkaiba yung denominators, kukunin ang LCD. Okay, kunin natin yung LCD. Yung denominators ay 3 and 5. Ang 3 at 5, parehong prime numbers. Kapag ang denominators ay parehong prime numbers, i-multiply lamang ninyo para makuha ang LCD. So, 3 times 5 equals 15. 15 yung LCD. Okay. Yung whole number, kopyahin natin, 4. At ilagay natin yung LCD na 15. Ngayon, kukunin natin yung numerators. 15 divided by 3 equals 5. 5 times 1 equals 5. Okay, yung operation, plus. 15 divided by 5 equals 3. 3 times 1 equals 3. Ang susunod ay i-add na natin. Yung whole number, isa lang siya, kopyahin natin, 4. At i-plus natin yung numerators. 5 plus 3 equals 8. Then, kopyahin ang LCD na 15. Okay, yung answer ay 4 and 8/15. Ang fraction na 8/15, nasa lowest term na yan. Kasi yung 8,
at saka 15, wala silang GCF. So, eto na yung answer. Okay, sunod. 23 and 7/12 plus 18 and 2/3. Again, magkaiba yung denominators. Kaya, kukunin natin yung LCD. Okay. Yung denominators natin ay 12 at 3. Tingnan natin kung yung mataas na number, yung 12, pwede bang ma-divide ng 3? Yes, pwede. Eksakto yung answer. So, ibig sabihin, ang LCD ng 12 at 3 ay 12. Okay, ngayon, may whole number dito, may whole number dito. Ang whole number, ipa-plus natin. So, 23 plus whole number 18. Then, yung LCD ay 12. Sunod, kukunin natin yung bagong numerators dito. 12 divided by 12 equals 1. 1 times 7 equals 7. Then, yung operation plus. Yung pangalawa naman, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. Ayan. Yung susunod natin gagawin, i-plus na natin yung whole numbers, i-plus yung numerators, at kopyahin ang LCD. 23 plus 18 equals 41. I-plus naman natin yung numerators. 7 plus 8 equals 15. At kukopyahin natin yung LCD na 12. Okay. Yung answer ay 41 and 15/12. Tingnan ninyo yung fraction. 15/12. Yung numerator, mataas sa denominator. Kaya, kailangan pa natin itong isimplify. Ito. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. 15 divided by 12 equals 1. 1 times 12 equals 12. Subtract. Okay, 5 minus 2 equals 3. Okay, merong remainder. So, magiging mixed number ang answer dito, nito. So, itong 15/12 magiging mixed number. Okay, ilalagay natin. So, baba, 41. Yung whole number, 41. Ilalagay natin yan. Then, ito, magiging mixed number, yung answer. May whole number at fraction. Plus natin dito, plus 1, yung remainder, ang numerator, at yung denominator ay 12. Okay, sunod, i-plus lamang natin ito. I-plus natin. Okay. 41 plus 1 equals 42. At kukopyahin natin yung fraction na 3 over 12. Yung answer ay naging 42 and 3 over 12. Pero, tingnan pa rin natin yung fraction. Yung 3 over 12. Tingnan pa rin natin. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 3 at pwede rin makadivide sa 12? Meron. Ibig sabihin, meron silang GCF. Kaya, i-reduce pa rin natin ito sa lowest term. I-divide natin sila sa kanilang GCF. At ang GCF ng 3 at 12 ay 3. So, yung GCF ng 3 at 12 ay 3. I-divide natin sila sa 3. Ayan. Okay. So, yung whole number na 42, kopyahin natin. 42. Then, divide. 3 divided by 3 equals 1. 12 divided by 3 equals 4. Okay.
So, yung answer ay eto. Sunod, 6 and 4/5 minus 3/6. Okay, magmaminus naman tayo dito. Ngayon, magkaiba yung denominators. Ang gagawin, kukunin yung LCD. Okay, yung denominators ay 5 at 6. Magkasunod na numbers. Kapag magkasunod yung numbers, para makuha kaagad yung LCD, i-times lamang natin sila. 5 times 6 equals 30. Ito ngayon yung LCD. Ilalagay natin dito, 6. Ito, yung LCD, 30. Then minus, okay, yung LCD, 30. Okay. So, ito yung ginawa ko. Pinaghiwalay ko sila. Dito, pinagsama ko lang. Isa lang yung ginawa ko kanina. Kasi sa addition, sa pag-plus, walang magiging problema yan. Pero kapag dito sa subtraction, minsan kasi yung subtrahend mataas sa minuend. Kaya minsan, magbabaro tayo, di ba? May regrouping. So, kapag pinagsama natin yan ng ganito, mahihirapan tayo. Kaya, ganito yung gagawin natin. Pwede rin ganito. Kapag alam niyo na hindi kayo mag-regroup, hindi kayo magbabaro, pwede rin ganyan. Pero para mas malinaw sa inyo, ito yung gagamitin ko. Okay, so kunin naman natin yung numerators. 30 divided by 5 equals 6. 6 times 4 equals 24. Okay, dito naman, 30 divided by 6 equals 5. 5 times 3 equals 15. Ayan. Okay, ngayon, pwede na tayong mag-subtract kasi pareho yung denominators. Nakuha na natin yung LCD. Kapag magsusubtract kayo ng fractions o mixed numbers, tandaan na yung numerators muna ang isubtract ninyo. Dahil baka mataas yung subtrahend sa minuend. At kailangan ng minuend magbaro sa whole number. Okay. So, laging unahin natin itong fractions. So, dito, 24 minus 15 equals 9. Then, kukupyahin natin yung LCD na 30. At dito, dahil walang whole number, walang ibabawas dito sa 6. Kaya, kukupyahin natin yung whole number na 6. Yung answer ay 6 and 9 over 30. Ngayon, tingnan natin kung yung fraction na 9 over 30 ay pwede pang mai-reduce sa lowest term o hindi. Yung numerator, 9, ang denominator ay 30. 9 and 30. Okay. Ano ang number na makaka-divide sa 9 at makaka-divide sa 30? Pwede bang ma-divide ang 9 sa 3 at ang 30 sa 3? Yes. So, i-divide sa 3. 9 divided by 3 equals 3. 30 divided by 3 equals 10. Ang 3 at 10, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, mag-stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, yung GCF ay itong ginamit nating divisor. Ito yung GCF. Okay, so ngayon, i-divide na natin yung numerator at denominator sa 3. Okay, yung whole number na 6, kukupyahin lamang natin yan, 6. At i-divide natin, 9 divided by 3 equals 3. 30 divided by 3 equals 10. Yung answer ay eto na. Last example, 10 and 7/8 minus 2 and 5/12. Magkaiba yung denominators. Yung una nating gagawin, kukunin ang LCD. Okay, tingnan natin. Yung 8 at 12. 8 and 12. Okay. Ano yung number na pwedeng makadivide sa 8 at pwede rin makadivide sa 12? Okay, parehong even number, pwedeng ma-divide ng 2.
8 divided by 2 equals 4. 12 divided by 2 equals 6. Okay. So, yung quotients 4 and 6. Parehong even number. Pwede pa rin itong ma-divide. Ayan. Divide pa rin natin. Kaya nga tinawag na continuous division. Kasi kapag meron silang common factor, i-divide pa rin natin. Okay. So, itong 4 at 6, pwede rin ma-divide na 2. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Ayan. Yung quotients ay 2 and 3. Pareho na itong prime numbers. So, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha ang LCD, itong ginamit nating divisors at ang last quotients, itong quotients, ay imumultiply natin. Okay? 2 times 2 times 2 times 3. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 times 3 equals 24. Okay. Ito ngayon yung LCD. Okay, gamitin na natin yung LCD na 24. Ang whole number na 10, kopyahin natin 10. Then, LCD 24. Okay, minus yung whole number na 2. Then, yung LCD 24. Ayan. Sunod, kukunin natin yung numerators. Okay, 24 divided by 8 equals 3. 3 times 7 equals 21. Dito naman, 24 divided by 12 equals 2. 2 times 5 equals 10. Okay, pareho na yung denominators. Kaya, pwede na tayo mag-subtract. I-minus natin yung numerators at i-minus din yung whole numbers. At kukopyahin yung LCD. Okay, 21 minus 10 equals 11. Then, kopyahin yung LCD na 24. Sunod, i-minus din yung whole numbers. 10 minus 2 equals 8. Okay, yung answer ay 8 and 11 over 24. Itong fraction na 11 over 24 ay nasa lowest term na. Dahil yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, eto na yung answer.